Tyler's POV. Patungo kami ngayon sa hospital, kung saan ay sumasailalim na ang aking asawa sa isang heart transplant operation, para ako ngayong nasa ulap, dahil sa kaligayahang nararamdaman ko. Magkakasunod lamang ang aming mga sasakyan, at sa unahan ko ay sina Marcus, at ang nga kaibigan niya, at mga tauhan nila. Hindi naman nagtagal at nakarating na rin kami ng hospital, at halos takbuhin ko na ang kinaroroonan ng aking asawa. Nasa loob pa sila, nandoon ang doktor nila Marcus, at ang asawa ng empleyado ni Marcus, na nagbigay ng puso sa aking kakambal. Ani ni Jeffrey. Napatingin ako kay Marcus, na nakaupo na at nakatitig na naman sa kanyang mga kuko. Nilapitan ko siya at naupo ako sa kanyang tabi. Huminga ako ng malalim, at nagsimula na akong magtanong. Paano ka nakahanap ng heart donor? Tanong ko sa kanya. Gusto ko kasing malaman, at makasiguro na wala siyang tinakot, para lamang mag-donate ng puso sa aking asawa. I was in my office, dahil hinihintay ko ang kausap kong magdo-donate ng heart sa asawa mo, pero may sakit din pala ito sa puso. Paalis na sana ako upang puntahan si Althea, pero dumating naman si Miguel, ang empleyado ko, saka tatayo pa lang na mall. Ang sabi niya ay gusto akong makausap ng asawa niya, tungkol sa pinakalat kong announcement sa social media tungkol sa heart donor. Inilagay ko na kailangan ko ng B-positive na blood type, at healthy na heart, kung sino man ang magdo-donate, ay makakatanggap ng isang private resort na nasa Batangas. Well, maraming nag-inquire, pero tanging ang asawa lang ng empleyado ko, ang nag-match sa lahat ng test na ginawa sa kanila. Tinatawagan kita, pero hindi mo ako sinasagot. Tinatawagan ko si Eman, hindi rin niya ako sinasagot, kaya tumuloy na kami sa asawa mo, at doon na namin napagpasyahan, na ituloy na ang operation kahit wala ka pa. Kasama ko ang doktor ng pamilya namin, at siya ang inatasan ko na kumuha ng video, upang ipakita ko sa inyo. Buti nga at tumawag sa akin si Eman. Alam mo ba na ganyan talaga ang pinsan kong yan? Sobrang iyakin yan pagdating sa mga mahal niya sa buhay. Hindi ko sinabi sa kanya, na nasa operating room na ang asawa mo, dahil gusto ko munang makita ang katangahan mo. Mahaba niyang litanya sa akin. May tinawagan siya sa kanyang telepono, at makalipas lang ng ilang minuto, ay isang lalaki ang umiiyak na lumalapit sa amin. Ikaw na ang baalang magsabi sa kumag na yan, kung sino ka, at ibigay mo na rin sa kanya ang mga dokumento at records ng asawa mo, galing mismo sa hospital na pinanggalingan ninyo. Gusto kong malaman nila na walang pumilit sa inyo, at kusa kayong lumapit sa akin. Ani niya sa isang lalaki. Tumabi ito kay Marcus, at pinahid niya ang kanyang mga luha. Ngumiti siya sa akin, at nagsimula itong magsalita. Ako po si Miguel Mondrago. Ang asawa ko po ang nagbigay ng puso sa asawa mo. May brain cancer si Mina, at may taning na ang kanyang buhay. Nabasa namin sa social media na naghahanap si Sir Marcus ng heart donor, kaya kinausap ako ng asawa ko. Noong una ay tumanggi ako, dahil gusto ko sanang hintayin na lamang, ang araw ng pagkalagot ng kanyang hininga, pero kinausap ako ng asawa ko ng masinsinan. Gusto niyang maging makabuluhan ang pagpanaw niya, gusto niyang makatulong, lalo pa at pareho silang B-positive nang nangangailangan ng puso. Masakit ito para sa akin, dahil minadali niya ang buhay niya, pero masaya na din ako, dahil kahit sa huling sandali ng buhay ng aking asawa, ay kabutihan pa rin ng puso niya ang namayani. Pumayag na din ako, dahil hindi ko na siya makikita pang nahihirapan, yung sumisigaw, dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo, na halos yumpog na nga niya sa dingding. Nanlalabo na nga rin ho paningin niya, at kanina bago sila ipasok sa loob ng operating room sabi niya, wala na siyang naaaninag na liwanag. Parang hinintay lang ng paningin niya, na makita namin ang panawagan ni Sir Marcus sa social media. Mahaba niyang wika, sabay sapo ng kanyang mukha, at humagulgol siya sa kanyang palad. Hawak ko ang records galing ng hospital, at nakalagay nga dito na 1 buwan na lang, ang maaaring itagal ng kanyang asawa. Ang mga luha ko ay ayaw paampat, sa paglanda sa aking mukha. Masaya ako dahil ang pusong isinalin sa aking asawa, ay tunay na busilak. Tinapik ko siya sa kanyang balikat,
at nagpasalamat ako sa kanya ng taos-puso. Paano na kami ng mga anak ko? Kung maaari ko lang ibigay sa kanya ang buhay ko, matagal ko nang ginawa. Mahal na mahal ko ang asawa ko, at naiwanan niya ako ng 2 anak. Wika niya, na kumirot sa puso ko. Mas mapalad pala ako sa kanya, dahil ang karamdaman ng asawa ko ay may pag-asa, samantalang sa kanyang asawa ay wala ng lunas. May pabuyaang, he cut me off. Sa totoo lang ho, ay hindi ko naman kailangan ang pabuya. Sapat na po sa amin ng asawa ko, na nadugtungan ang buhay ng asawa ninyo, sa pamamagitan ng puso niya. Hayaan nyo na lang po sana na maging ninang ang asawa ninyo, ng nag-iisa naming anak. Sapat na po sa amin iyon, upang maramdaman ng anak ko ang puso ng kanyang ina, ani niya, at tuluyan ng nalaglag ang aking mga luha. Ito ang madalas kong itinatanong sa aking sarili, bakit napakaraming mabubuting puso ang nagdurusa, samantalang ang mga halang ang kaluluwa ay pag-alagala, at tumatagal ang buhay sa mundong ito. Bakit hindi na lang sila ang magdusa? Bakit parang napaka-unfair naman? Huwag kang mag-alala, mula ngayon, ay maaari kayong maglabas-pasok sa bakuran namin. Gusto ko, habang lumalaki ang mga anak ko, kasabay din ang paglaki ng anak mo, na parang mga magkakapatid. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay, and I don't take no for an answer. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit para sa anak mo, ay tatanggapin mo ang nakal ang pabuya sa inyo. Hindi ito bayad kung yan ang iniisip mo. Tulong ito sa anak mo, upang mabigyan mo siya ng magandang kinabukasan. 100 million pesos, at tutulungan ka namin na palaguin ito. Kaming magkakaibigan ang gagabay sa iyo, pag-aaralan mo kung paano ang magpatakbo ng negosyo, upang mapaikot mo, at mapagyabong ang halagang matatanggap mo mula sa amin. Bata ka pa, wala ka pa nga yatang 28 years old, marami pa ang mangyayari sa buhay mo. Ani ko nang may ngiti na sa aking labi. 27 na po ako. Lolo, at lola ko na lamang po ang kasama ko sa buhay, dahil ulila na po ako sa mga magulang. Ani niya, natawa ako ng mahina, at pinahid ko ang aking mga luha. Huwag ka nang magpo sa akin, 28 years old lang naman ako. Wika ko sabay tawa naman niya ng mahina. Habang nag-uusap kami, ay bigla namang bumukas ang malaking pintuan ng operating room, kaya bigla akong napatayo, at nakatitig lamang ako sa 4 na doktor na lumabas mula dito. The heart transplant procedure was successful, nakangiting ani ng mga doktor. Malakas na palakpakan ang maririnig sa lahat, habang ako naman ay unti-unting napapaluhod, at walang humpay akong nagpapasalamat kay Miguel, na nakatayo sa harapan ko. Itinayo niya ako, at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko mapigilan ang paghagulgol, dahil sa sobrang kaligayahang aking nararamdaman. Malalaman natin mamaya, kung gigising na ba ang ating pasyente, o nasa coma stage pa rin siya. Pero huwag kayong mag-alala, dahil normal lang ngayon kung nasa coma stage pa rin ang pasyente. Kailangan lang natin siyang hintayin gumising. Ligtas na siya sa kapahamakan, kaya wala na kayong dapat ipag-alala pa. Wika ng doktor, kaya mabilis akong lumapit sa kanila, at isa-isa ko silang kinamayan, at pinasalamatan. Hintayin nyo na lamang na mailipat na siya sa isang VIP suite, bago ninyo siya malapitan. Iwasan lang po na kayugan ang pasyente, dahil sensitive pa rin siya sa bakterya. Kung maaari sana, ay magsuot pa rin kayo ng coverall protection, sa loob ng ilang araw, upang maprotektahan ang pasyente. Wika niya. Napatingin ako sa mga kaibigan ko, at higit sa lahat kay Marcus. Niyakap ko si Marcus, na ikinagulat niya at natawa ng malakas sabay tapik sa likod ko. Tama na ang yakap, at nakakabakla, ang gwapo mo pa naman. Ani niya sabay halik sa pisngi ko, kaya bigla akong napahiwalay sa kanya, at tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Malakas na tawanan ang maririnig sa mga kaibigan niya maliban lang kay Hugo na tila bapasan ang mundo. Gago ka. Bakit mo ako hinalikan? Ani ko sabay punas ko sa mukha ko. Nakakabakla ka nga kasi. Kaya sa susunod, huwag mo akong niyayakap, at baka iuwi kita sa bahay ko. Wika niya kaya susuntukan ko sana siya, pero tumakbo siya at nagtago sa likod ni Eman. Napapailing na lamang ako, at muli akong nagpasalamat sa kanilang lahat.
Maya-maya ay bumukas muli ang pintuan, at inilabas ang stretcher na tulak-tulak ng mga nurse. Napahawak ako sa aking dibdib, habang pinagmamasdan ko ang aking asawa, natulog at may kung ano-anong nakasabit sa kanyang katawan. Pansamantala lang ang nga nakikita ninyo, sa ikatlong araw, ay tatanggalin na rin ang mga iyan, kaya nga ang bilin ko ay huwag muna ninyo siyang kukuyugin, at sumunod kayo sa sinabi ko sa inyo. Wika muli ng doktor, at pagkatapos ay nagpaalam na sila at pupuntahan na lang daw nila mamaya ang asawa ko, sa magiging silid nito upang ma-check nila ang kalagayan ng puso ni Amira. Nilapitan ko naman si Miguel, at sinamahan ko siya sa morgue, upang puntahan ang kanyang asawa. Gusto ko ring makita ang asawa niya, upang pasalamatan ko ito sa kabutihang nagawa niya, kahit man lang sa huling sandali. Pagkapasok namin sa morgue, ay malakas na paghikbi ang maririnig mula kay Miguel. Nakatayo lamang kami sa likuran niya, at pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Mahal ko, masaya ako dahil hindi ka na mahihirapan pa. Masaya ako, dahil alam kong kapiling ka na ng puong may kapal. Masaya ako, dahil kahit sandaling panahon lamang tayo nagkasama, ay iniwanan mo naman ako ng isang alaala, ang ating anak na si Sean. Salamat sa pagmamahal mo, at dadalhin ka namin ng anak mo sa puso namin habang buhay. Mahal na mahal kita, at wala na akong ibang mamahalin pa kung hindi ikaw lamang, umiiyak niyang ani. Maging kami ay hindi na namin napigilan pa ang hindi maluha. Napakabuti ng puso nila. Nilapitan ko si Miguel, at tinapik ko siya sa kanyang balikat. Pinagmasdan ko ang asawa niya, at nagpasalamat ako sa kabutihan niya. Nagpasalamat ako, dahil sa kanya ay nadugtungan ang buhay ng aking asawa. Sinisimulan na ang lugar na paglilibingan ng iyong asawa, wala kang kahit na anong iintindihin. Ipagpapagawa natin siya ng isang malaking musilyo, upang madalas ninyo siyang nabibisita. Pag-aari namin ang pribadong cemetery, kaya wala ka nang aalalahanan pa. Wika ko, at nagpasalamat naman siya sa akin. Kung tutusin ay wala naman siyang dapat ipagpasalamat sa akin, dahil ako ang may utang na loob sa kanila. Ako ang dapat na nagpapasalamat sa kanila. Please, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, dahil ang lahat ng nangyayaring ito, ay ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Kayo ang dapat kong pasalamatan sa kabutihan ninyo sa amin. Maraming salamat. Simula ngayon, ay gusto ko sanang maging kaibigan ka. Tutulungan ka namin sa lahat ng bagay, salamat bro. Wika ko, at sa harapan ng katawan ng kanyang asawa, ay nagyakap kami bilang magkaibigan. Sumunod na kami sa itaas, kung saan ay nanduroon ang VIP suite, na pagdadalhan sa aking asawa. Nasa labas pa sila, kaya hindi na rin muna ako pumasok sa loob. Nasa loob pa ang mga nurse, hintayin na lang daw natin silang makalabas, upang mabigyan tayo ng coverall protection. Inaayos pa kasi nila ang asawa mo, at sinisigurado nila na lahat ng nakakabit sa kanya ay maayos. Wika ni Jeffrey. Kasama ko si Miguel, nilapitan siya ng pamilya ng asawa ko, at pinasalamatan siya sa kabutihan na nagawa nila. Hindi na mawala ang ngiti sa aking lobby, dahil napakabuti ng Diyos sa amin. Nakahanda naman ang libingan mo. Boses ni Marcus na ikinalinggan ko. Napakunot ang noo ko sa kanyang tinuran. Hindi ba? At nagpaalam ka na. Sige na, kanina pa namin hinihintay ang bangkay mo. Wika niya, kaya malalakas na tawanan ang maririnig mula sa kanilang lahat. Napapailing na lamang ako sa kalokohan ni Marcus. Leader ba talaga ito, o comedian? Isasama kita sa hukay gago ka. Ani ko, at mabilis ko siyang inakbayan sa kanyang balikat, at paakal kong inipit ang kanyang leeg. 2 tapik sa braso ko ang ginawa niya, kaya binitawan ko agad siya. Gago ka. Bakal ba yung braso mo, ha? Inis niyang sabi, sabay himos sa kanyang leeg. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng silid ng aking asawa, at nakangiting mga nurse ang bumungad sa amin. Sumunod po kayo sa amin, upang maisuot ninyo ang mga coveralls ninyo. Ani nila. Isang silip ang ginawa ko sa loob ng silid, at isang malaking ngiti ang sumilay sa aking lobby, dahil wala na ang asawa ko sa loob ng ICU, na ang ibig sabihin, ay maayos na nga ng tuluyan ang kanyang kalagayan. Tara na, makasilip wika ni Eman. Inakbayan ko si Eman, at ginulo-gulo ko ang buhok niya.
Hindi ko makalimutan ang pagngawang niya. Para siyang bata, pero natutuwa ako, dahil nakikita ko sa kanila ang pagmamahal nila sa akin. Okay lang, guluhin mo ng guluhin ang buhok ko, pati buhay ko guluhin mo na rin, at least alam kong buhay ka. Wika niya, at malalakas na tawanan ang maririnig mula sa amin. Ilang araw na, ay tulog pa rin ang mahal ko. Hindi ko alam kung kailan si Amira gigising, pero sabi naman ng mga doktor sa amin, ay hindi naman permanent ang pagiging comatose ni Amira. Baka daw sa mga darating na araw, ay madyay gising na rin ang mahal ko. Nakakaramdam ako ng takot, pero hindi na katulad ng dati, dahil naniniwala naman ako sa mga sinasabi ng mga doktor. May mga senyales na ipinapakita ang aking asawa, na malapit na nga siyang magising, pero kung minsan ay nakakaramdam ako ng pagkainip. Gusto ko na kasi ulit marinig ang kanyang tinig, gusto ko na ulit maramdaman ang mahigpit niyang yakap, at ang matamis niyang halik. Sobrang pagkasabik ang nararamdaman ko, sa tuwing hahawakan ko ang kamay niya. Madalas ako ngayong magdasal, at magpasalamat sa Poong May Kapal, dahil binigyan niya ng ikalawang pagkakataon ang aking asawa, na muling mabuhay sa piling namin. Nandito kami ngayong lahat, ako ay kagabi pa dito, sila Leon naman ay dumating ng mag-aalas 11, at alam ko naman na hindi pa sila kumakain, dahil panay ang punta nila sa vending machine. Pagbalik nila, kung hindi small bag of chips, ay cookies, or water ang dala nila. Sa laki ng pangangatawan nila, kahit yata itambak ko sa harapan nila ang lahat ng laman ng vending machine, ay kukulangan pa iyon. Tumayo si Eman, at akmang lalabas ulit nang pinigilan ko siya. May chocolate bar ako sa laptop bag ko, ayon sa likod ng sofa. Ani ko, pagkarinig nila ng sinabi ko, ay nag-uunahan sila na dinampot ang bag ko, kaya natawa ako sa mga patay gutom kong mga kaibigan. Hindi ko naman sila masisisi, dahil galing sila ng kanilang mga opisina, at sabi nila kanina ay hindi pa sila kumakain. Pagod at gutom ang kalaban nila, kaya nag-aagawan sila sa chocolate bar na nasa aking bag. Kumain muna kayong magkakaibigan, kami na muna ang bahala dito. Sige na, at mukhang kanina pa sila nagugutom, pasensya na kayo, hindi ko kasi alam kung ano ang mga pagkain kinakain ninyo. Ani ng ina ni Amira. Alauna na ng tanghali. May pagkain naman dito, pero wala kaming gana, dahil nagsasawa na kami kakakain ng rice. Hindi naman kami nagrereklamo, at hindi rin naman kami umorder ng pagkain, dahil ayaw naman naming main salto ang ina ng aking asawa. Siya kasi ang nagluluto ng pagkain, at dinadala niya dito. Kung sarap ang pag-uusapan, ay sobrang sarap, pero ang problema lang, hindi kami kumakain ng rice everyday. Mom, imported ang mga yan, mga foreign blood, kaya hindi sila sanay kumain ng rice everyday. Wika ni Jeffrey. Bakit Jeffrey, hindi ka ba foreign blood ha? Wika naman ng kanyang ina, kaya natawa kami. Napatingin naman kami kay Jeffrey, na naglakad palapit sa kanyang kakambal, at hinalikan ito sa kanyang ulo. Napangiti naman ako, dahil mahal na mahal niya ang kanyang kapatid, at nagpapasalamat ako sa kanya, dahil siya ang kasama nito, noong nagbubuntis pa lamang ang aking asawa. Mga panahong dapat ay ako ang kasama ni Amira, at umaalalay sa kanya, pero hindi nga nangyari, dahil sa isang hindi magandang nakaraan. Pero tapos na yon, at kailangan ng ibaon sa limot. Napatingin naman ako kay Leon, na nakaupo lang sa tabi ko, dahil narinig ko ang pagtunog ng kanyang sikmura. Gutom na nga ang mga kaibigan ko, at baka ako pa ang sisihin ng mga asawa nila, kapag nabawasan ang mga timbang nila. Tere na bro, kanina pa talaga ako nagugutom. Pakinggan mo ang tiyan ko nagsasalita na. Wika ni Leon, sabay himod sa kanyang sikmura. Ngumiti ako sa kanila, at tumayo ako. Nilapitan ko ang asawa ko, at hinalikan ko ito sa kanyang noo. Babalik kami babe, kakain lang muna kami ha. I love you, at sana magising ka na. Bulong ko. Hindi naman agad ako umalis, dahil sa tuwing kakausapin ko si Amira, naghihintay ako ng kahit na anong senyales mula sa kanya. Pero katulad din ng mga nakaraang araw, ay wala naman akong natanggap, mula sa kanya. Huminga ako ng malalim, at muli akong humalik sa kanyang noo, at saka ako nagpaalam sa mga magulang ng asawa ko. Bro, can I join you? Nagugutom na rin kasi ako,
Medyo nas-asawa ako sa rice ni Mommy. Ani ni Jeffrey, natawa kami, at napatingin kami sa ina ng aking asawa, nang binato niya ng pen si Jeffrey. Bro, hindi mo kailangang magtanong, let's go, at nang makabalik agad tayo. Kanina pa rin kami nagugutom, dahil galing kami sa office. Ako hindi pa talaga ako nag-aagahan, ang mga iyan, kahit papaano ay kanina pa nanginginain. Wika ni Aaron. Maging ako ay natawa, at inakbayan ko na ang kakambal ni Amira, at sabay-sabay na kaming lumabas ng silid ng hospital. Sa restaurant ko tayo kumain. Saad ni Jethro. Sa akin na lang sumabay si Jeffrey, para hindi naman napakaraming sasakyan, ganoon na lang din ang ginawa ng iba, kaya sa akin na rin sumabay si Eman. At si Leon. Kay Jethro naman, ay sila Darren. Pagkarating naman ng La Cuesta ay agad kaming umorder ng makakain. Para kaming hindi pinakain ng isang linggo, ng paglatag ng mga pagkaing in-order namin, ay kanya-kanya na agad kami ng sunggab. Parang dinaanan ng bagyo ang table namin, dahil nasimot namin ang pagkain. Malakas na tawanan ang maririnig mula sa inang magkakaibigan, dahil maging ang mga dessert ay wala talagang natira. Grabe kayo. Kaunti lang naman ang nakain ko. Pero si Leon, pati yung hindi ko naubos steak, kinuha pa. Tumatawang ani ni Jeffrey. Bawal magsayang ng pagkain. Maraming nagugutom, kaya dapat huwag mag-iwan ng tira. Ani ni Leon, sabay tawa ng malakas. Para kaming mga batang nagtatawanan, after ng isang masaganang pananghalian. Ang mga tao ay sa amin nakatingin, maging ang mga kababaihan, na kanina pa nagpapakyut sa amin. After nito dadaan muna ako sa opisina. Kailangan ninyong sumama sa akin, dahil may mga pipirmahan kayo tungkol sa quantum project. Ani ni Aaron. Napatingin ako sa aking phone, upang tingnan kung anong oras na, at pagkatapos ay muli ko itong ibinalik sa aking bulsa. Tara na at nang matapos na tayo dyan sa sinasabi mo. Ani ko kay Aaron. Halos sabay-sabay naman kaming nagtayuan. Pagtapat ko sa mga babaeng nagkakainan, ay bigla akong hinawakan sa kamay ng isang babae, at may iniipit na papel sa aking palad, kaya napahinto ako sa aking paglalakad, at tinitigan ko ang babae. Tiningnan ko ang kamay ko, at binasa ko ang nakasulat dito. Pagkakita ko ng kanyang pangalan, at numero ng kanyang telepono, ay nilamukos ko agad ito, at inilagay ko sa plato niya may laman pang pagkain. Bastos, ani niya. Ngumisi ako sa kanya, at dinukwang ko siya. Kung kinakati ka, ayon ang guard ng restaurant na ito, dalhin mo sa banyo, at sa kanya ka magpakamot. Ani ko, nakita ko ang pagkapahiya niya. Hindi dahil maganda siya, at nakalabas halos ang kanyang katawan, ay maglalaway na ang lahat ng lalaki sa kanya. Ibahin niya kami, dahil kapag may pananggakwan na kaming babae, hindi na kami tumitingin pa sa iba. Faithful kami sa mga partner namin. Malakas na tawanan mula sa mga kaibigan ko ang maririnig, samantalang ang babaeng iyon, ay galit na galit sa akin. Ang harsh mo bro, tumatawang sabi ni Jethro. Napapailing na lamang ako, habang lumalabas na kami ng restaurant na pag-aari ni Jethro. Dapat lang sa kanya ang mga sinabi ni bro. Wika ng kakambal ng aking asawa. Inakbayan ko naman siya. Gusto kong malaman niya, na wala siyang dapat ipag-alala, dahil kailanman, ay hinding-hindi masasaktan sa akin si Amira. Mahal na mahal ko siya, kaya nga maging buhay ko ay handa kong ibigay sa kanya. Ganoon ko siya kamahal. Bilasan natin, ayokong magising ang asawa ko na wala ako sa tabi niya. Wika ko, at sumakay na kami sa dala naming mga sasakyan. Tumuloy naman kami sa opisina ni Aaron, na hindi naman kalayuan sa restaurant. Ang mga building namin ay hindi naman magkakalayo sa isa't isa. Pagkarating namin ng kanyang opisina, ay mabilis ang bawat kilos niya. Kinuha niya ang kanyang laptop, at agad na binuksan ito. Kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa, at binuksan naman ang drawer niya, at may inilabas na isang kulay gray na folder. Ayan, bawat isa sa inyo ay may kopya, maliban lang sa'yo Jeffrey. Ani niya sabay tawa ng mahina. Natawa na din si Jeffrey, pero tinitingnan niya ang mga dokumentong hawak namin. Kayo pala ang nagmamay-ari ng mga quantum. Wow! Alam ba ninyo na gusto ko sanang mag-invest sa The Quantum Tower? Hindi ko palang naaasikaso, dahil nga sa nangyari sa kapatid ko.
Pero may mga dokumento na ako na napagawa, para sana mag-submit sa sole owner ng Quantum Project. Hindi ko akalain na kayo palang anim ang nagmamay-ari nito. Ani ni Jeffrey. Submit mo ang sinasabi mong dokumento sa opisina ko bro, at ako na ang bahala. Wika ko sa kanya, at isang malaking ngiti naman ang sumilay sa kanyang lobby. Napatingin naman sa akin ang mga kaibigan ko, kaya natahimik bigla si Jeffrey. Well, kung magkakaroon ng problema ang pagpasok ko, huwag nyo na lang akong intindihin, sumusubok lang sana ako. Ani ng bayaw ko. Welcome aboard. Sabay-sabay na ani ng mga kaibigan ko, kaya malakas na tawa ang pinakawalan ko. Gulat naman si Jeffrey sa kanyang narinig. Ganito talaga kami kapag nang go good time kami. Grabe kayo. Akala ko nagalit kayo kay Tyler, dahil tinignan ninyo siya ng hindi maganda. You guys, wika niya, sabay gulo niya sa kanyang buhok, kaya panay tawa lamang kami. Pagkatapos naming pag-aralan ang mga dokumento, ay isa-isa namin itong pinirmahan. After kaming pumirma, ay nagstay pa kami, dahil nagkaroon ng emergency meeting si Aaron. Nahiga ako sa sofa, habang si Leon naman, at si Eman, ay nahiga sa carpet. Si Darren naman ay naupo sa swivel chair ni Aaron, at itinaas ang dalawang paa sa office table, pero tinanggal naman niya ang kanyang sapatos. Si Jethro naman ay lumabas kasama si Jeffrey. Ipinikit ko ang aking mga mata, dahil aaminin ko na kulang ako sa tulog, at kanina pa ako napapapikit, at nagnanais na matulog. Hindi ko na rin namalayan na tuluyan na nga akong nakatulog. Yugyog sa aking balikat ang gumising sa akin. Napabangon akong bigla, nang makita ko na nakatayo na ang lahat ng mga kaibigan ko. Si Jethro naman ay may hawak na isang kopeta, at tinungga ang laman nitong alak. Anong oras na? Ani ko, pero ako na mismo ang tumingin sa aking orasang pambisig. Ganoon na lamang ang gulat ko, na mag-aalas 6 na pala ng gabi, kaya mabilis kong kinuha ang coat ko na isinampay ko sa sandalan ng sofa. Hindi ka na namin gin-icing, dahil mukhang pagod na pagod ka. Wala kang maayos na tulog, kaya okay na nakapagpahinga ka. Wika ni Aaron. Tiningnan ko naman ang hawak na envelope ni Jeffrey, at napakunot ako, dahil kasama ng itim niyang envelope, ay isang gray folder ng Quantum Project namin. Umalis kami kanina. Pumunta kami sa opisina niya, upang kuhanin ang sinasabi niyang dokumento. Pinag-aralan na namin kanina noong natutulog ka. Pumirma na rin kami, at ikaw na lang ang kulang. Saad ni Jethro, at iniabot sa akin ang isang kopya ng dokumento. Napatingin naman ako dito, at kunot noo ko itong binasa. Nawala ang pagkakunot ng noo ko, nang mabasa ko na ito pala ang tinutukoy na dokumento ni Jeffrey. Kinuha ko ang pen na nakapatong sa table ni Aaron, at pumirma ako sa ilalim ng nakaprint na pangalan ko. Done. Congrats bro dahil parte ka na pala ng Quantum. Ang bilis, natulog lang ako, pagkagising ko nadagdagan ng isa ang may-ari ng Quantum Project. Ani ko sabay tawa. Kinamayan ko naman agad si Jeffrey, sabay tapik ko sa kanyang balikat. Kapag nagising na ang asawa ko, ay siguradong matutuwa siya sa malalaman niya tungkol sa amin. Tara na, kanina pa tayo wala. Ayoko nang matagal na nawawalay sa asawa ko. Gusto ko kapag nagising si Amira, ako ang una niyang makikita. Wika ko. Mabilis naman kaming umalis sa opisina ni Aaron. Hindi na rin ako nakakaramdam ng pagod, dahil totoong nakapagpahinga ako ng maayos sa opisina niya. Pagkarating namin ng hospital, ay dumiretso agad kami sa silid ng aking asawa, at inabutan namin doon ang mga asawa nila Aaron. Wow! Umuulan talaga ng mga magaganda ngayon. Nakaka-inlove naman ang mga tanawin sa loob ng silid ng kakambal ko, ani ni Jeffrey. Lahat ng mga kaibigan ko, ay parang isang ulo lang na lahat ay sabay-sabay na patingin kay Jeffrey, at tinitigan siya ng masama. Natawa ako dahil sa lahat, iyan ang huwag mong sasabihin, dahil makikita mo ang galit sa amin. Narinig namin ang pagtawa ng mga magulang ni Jeffrey, at ngayon ko lang din napansin, na nandito pala ngayon ang aking ina. Kaalis lang ng daddy mo, may kailangan siyang tapusing trabaho sa bahay, dahil hindi niya natapos sa opisina kanina. Dadaan din siya sa mansyon ng mga Rojas, para naman mabisita ang apo namin. Ani ng aking ina. Lumapit ako sa kanya,
at isang yakap at halik sa pisngi ang iginawad ko sa kanya, ganoon din sa ina ng aking mahal. Pasensya na ho kung ginabi kami. Nakatulog kasi ako sa opisina ni Aaron. Wika ko, at lumakad naman ako palapit sa aking asawa. May ibabalita kami sa iyo, kanina habang nagkakatuwaan kami dito, ng mga asawa ng mga kaibigan mo, nakita naming ngumiti ang asawa mo. Wika ng aking ina, kaya mas bumilis ang mga hakbang ko, at nilapitan ko agad ang aking asawa. Tumulo ang mga luha ko, at kinuha ko ang kanyang kamay, at pinaghahalikan ko ang likod ng kanyang palad. Baby, oh God baby. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, sa balitang sinabi ng aking ina. Sapat na sa akin yun, at least alam ko na naririnig mo kami, at masaya ka. Mahal na mahal kita, at nandito lang ako para hintayin ang paggising mo. Magpahinga ka lang mahal ko. Nandirito lang ako, at handa akong maghintay sa muling pagmulat ng iyong mga mata. Ani ko, habang pumipyok ako. Hindi ko maintindihan ang kaligayahang nararamdaman ko. Kahit hindi ko nakita ang mga ngiting yon, ay sapat naman na sa akin yon, upang mas tumibay ang pag-asang aking nararamdaman. Mahal na mahal kita baby ko. Nandito lang ako, at promise hindi ako magsasawang maghintay sa muling paggising mo. Wika ko, at isang ngiti ang gumuhit sa lobby ng aking asawa, na ikinatulos ko sa kinauupuan ko. Nabitawan ko ang kanyang kamay, at hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi. Ngumiti siya. Ngumiti si Amira sa akin, umiiyak kong sabi, na halos maghalo na ang aking luha at sipon. Sobrang saya ko, sobrang kaligayahan ang namamayani ngayon sa aking puso, at sa aking buong pagkatao. Sabi ng doktor kanina, ay malapit na siyang magising. Malapit nang magising ang anak ko, ani ng ina ni Amira, na hindi tumitigil sa pag-iyak. Hinalikan ko ang tungki ng ilong ng aking asawa, at pinahid ko ang aking mga luha. Walang pagsidlan ang kaligayahang nararamdaman ko, dahil sa ngiting iginawad sa akin ng aking asawa. Gusto kitang tabihan sa pagkakahiga mo mahal ko pero sabi ng doktor huwag muna. Ayoko rin namang mahirapan ka, at baka kung ano pa ang mangyari sa iyo, kaya doon lang ako lagi sa sofa. Hihintayin ko ang paggising mo mahal ko. Nang mangawit ako sa pwesto ko, ay bumalik ako sa sofa. Naupo ako sa tabi ni Jethro, at natigilan ako dahil lahat sila ay nakatitig kay Jeffrey. What? Hindi ko naman aagawin sa inyo ang mga asawa ninyo. Takot ko lang doon sa lalaking nagpunta dito. Kay Marcus. Ani ni Jeffrey na ikinatawa ko ng malakas. Umayos ka Jeffrey, walang pwedeng ma-inlove sa mga asawa namin. Wika ni Eman, na yakap kay Roxanne. Natatawa na lang ako sa mga kaibigan ko pero ganoon din naman ako. Kapag may narinig akong ganoon, ay baka galpihin ko pa ang lalaking magtatangkang magsabi ng ganoon sa asawa ko. Muli kong tinanaw ang kinahihigaan ng asawa ko. Malapit na mahal ko, alam kong hindi magtatagal, ay gigising ka na rin, at magsasama na tayo ng panghabang buhay. Ano kaya ang gagawin ni Amira, kung malalaman niya na kamuntikan mo nang isuko ang buhay mo? Naku yari ka, wika ni Eman, sabay tawa ng malakas. Umayos ka nga Eman. Kunwari ka pa, pero kung makangalngal ka naman para kang bata na inagawan ng ina. Nainas kong sabi, gago ka kasi. Sinabi naman namin sa iyo, na may mahahanap tayo pero ang tigas ng ulo mo. Akalain mong gumawa pa ng sulat para sa asawa niya, para magpaalam. Baliw ka na. Inis na sagot ni Eman. Magsasalita pa sana ako pero natigilan ako nang marinig ko ang sinabi ni Jeffrey. Tingnan ninyo ang kapatid ko, at nakakunot ng bahagya ang noo. Sa tingin ko ay naririnig niya tayo, at narinig niya ang plano mo sana Tyler. Tingnan mo, at galit ang kakambal ko, ani ni Jeffrey, kaya mabilis akong napatayo, at nilapitan ko agad ang asawa ko. Tama si Jeffrey, medyo kunot nga ang noo ng aking asawa, at makikita din sa mata nito, kahit nakapikit na hindi ito masaya. Napatingin ako kay Eman, sabay senadoryas ko na tumahimik. Pero joke lang iyon, wala namang ganoong nangyari. Wika ni Eman. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa mga asawa nila, at hinalikan pa ni Roxanne ang kanyang asawa. Ang cute mo talaga babe, kaya baliw na baliw ako sa iyo, kasi ang cute-cute mo. Ani ni Roxanne, sabay kurot sa magkabilang pisngi ng kaibigan kong si Eman.
Babe naman, masakit yon. Ani niya sabay halik sa kanyang asawa. Wala na ang bahagyang pagkunot ng noo ng aking asawa. Hindi na rin muna ako umaalis sa tabi niya, dahil baka bigla na lamang siyang magising, at ang gusto ko, ang gwapo kong mukha ang una niyang masisilayan. Malapit na mahal ko, nararamdaman ko na malapit ka nang magising, nandito lang ako, at maghihintay sa muling pagmulat ng iyong mga mata. Isang linggo nang tulog ang asawa ko, hindi naman ako naiinip sa kanyang paggising. Alam ko naman na malapit na siyang magising, lalo pa at madalas na namin siya makitaan ng senyales, na madyay gising na nga siya. Hindi na rin kami nagsusuot ng coverall protection, sa tuwing pumapasok kami sa loob ng silid ng hospital. Nandito ako ngayon sa aking opisina, dahil may kinakailangan akong tapusin trabaho. May meeting kami na kasama ang mga board members. Ayoko nga sanang dumalo, pero pinilit ako ng ina ni Amira. Maayos na rin naman daw ang kalagayan ng asawa ko, at kung ano man ang mangyayari ay tatawagan nila agad ako. Bro, tara na. Kanina pa sila naghihintay sa conference room. Wika ni Eman, kaya naman inunat ko ang aking likuran, at tumayo na ako. Halos 3 oras ang ginugol namin sa loob ng conference room. At paglabas naman namin ang lahat ay nakangiti. Bago tayo dumiretso ng hospital, ay dumaan muna tayo ng mall, gusto kong bumili ng bulaklak para sa mahal ko, ani ko. Okay lang, mag-take out na rin tayo ng pagkain, at doon na tayo kumain sa hospital. Wika naman ni Leon. Kanina pa ako nagugutom, pero kaya kong tiisin, dahil ang mahalaga sa akin, ay makita ko na ang mahal kong asawa. Araw-araw ay excited ako. Alam ko kasi na isang araw, ay madyay gising na rin ang mahal ko. Ang saya natin ngayon wika ni Jethro, nang mapansin niya na hindi mawala ang malaking ngiti sa aking lobby. Masaya talaga ako, dahil napapadalas ang pag-ungol ng mahal ko, at ang pagngiti niya, kaya naniniwala talaga ako, na malapit na siyang magising. Excited ako, hindi ko maipaliwanag ang kaligayahang nararamdaman ko. Parang may kung anong mangyayari, na hindi ko maunawaan. Basta masaya ako, kaya bilasan ninyo dyan nang makaalis na tayo. Ani ko. Pagkatapos naming ligpitin ang lahat ng gamit, ay umalis na rin kami ng aking opisina. Dumiretso na agad kami sa mall, at pagkatapos ay umorder na rin kami sa mall ng makakain, na dadalhin namin sa hospital. Hindi naman kami nagtagal sa mall, at patungo na nga kami ngayon ng hospital. Panay ang sulyap ko sa upuang katabi ko, dahil dito ko ipinatong ang isang mamahaling bouquet of flowers. Alam kong matutuwa ang mahal ko, lalo na kapag naamoy niya ang halimuyak ng bango nito. Miss na miss ko na si Amira, pero kaya kong maghintay. Alam kong gigising siya, kaya maghihintay ako. Pagkarating namin ng hospital, ay nagulat kami sa mga nurse, na nagmamadaling pumasok sa loob ng silid ng aking asawa. Napatingin naman ako sa aking biyenan, na nakaupo at humahagulgol ng iyak, kaya mabilis kong binitawan ang bulaklak sa table, at nilapitan ko ang mga doktor na nakatayo, at iniksaman ang aking asawa. Napatingin ako sa asawa ko na nakapikit, at hindi ko na malaman pa ang aking gagawin. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo dito? Malakas kong sigaw, dahil hindi ko na mapigilan ang nararamdaman kong emosyon. Huwag muna ho kayong lumapit, para naasikaso ng maayos ng mga doktor ang asawa ninyo. Ani ng isang nurse na lalaki, pero dahil halo-halong inaw-sayon ang nararamdaman ko, ay naitulak ko siya. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang nangyayari. Malakas kong sigaw, pero para akong itinulos sa kinatatayuan ko, nang marinig ko ang isang boses, na kay tagal kong hinintay na marinig. Ang mga luha ko ay nag-uunahan ng umagos sa aking mukha, kaya para akong robot na dahan-daang pumipihit, paarap sa babaeng nakahiga sa hospital bed. Babe, wika ni Amira, sa nahihirapang tinig. Napahagulgol ako, na halos ikabagsak ko pa sa sahig, at mabuti na lamang naging maagap ang mga kaibigan ko. She is finally awoke, ani ng doktor. Humahagulgol lamang ako, at hindi ko malaman ang aking gagawin. Hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman, pakiramdam ko ay mawawalan ako ng ulirat, dahil sa malakas na pagtibok ng aking puso. Babe, muli ni Amira na sambit, kaya inisang hakbang ko lang ang paglapit sa kanya,
at lumuhad ako sa gilid ng kanyang kama, at iniyukit ko ang aking mukha sa kama, at nagsimula akong humagulgol. Panginoon ko, maraming salamat po, sa kabutihan ng inyong puso. Maraming salamat po, dahil ginaisang nyo na po ang babaeng pinakamamahal ko. Salamat po. Umiyak kong dasal. Sobrang saya ko, at halos manginig ang buo kong katawan, nang maramdaman ko ang mainit na kamay ng aking asawa, na humahaplos ngayon sa aking pisngi, kaya mas lalo akong napahagulgol. Kinuha ko ang kanyang kamay, at hinalikan ko ito ng hinalikan. Naririnig ko ang mga hikbi sa aking likuran, pero hindi na ako makakilos pa, dahil pakiramdam ko, ay naubusan ako ng lakas. Wala na kayong aalalahanan pa. Ang mangyayari na lang ngayon, ay oobserbahan na lang natin ang kanyang kalagayan, pero base sa nakikita namin ngayon, ay maayos na ang kalagayan ng pasyente, kailangan na lang niyang inumin ang mga gamot, na ireresetan namin para sa kanya, iwasan pa rin ang ma-stress ang pasyente, dahil sariwa pa ang sugat niya. Kakatapos lamang ng heart transplant sa kanya, kaya kailangang pag-ingatan pa rin ang kondisyon niya. Ani ng doktor, at tango lamang ako ng tango. Hindi ako makapagsalita, iyak lamang ako ng iyak, habang nakaluhod ako, at hawak ko ang isang kamay ni Amira, na idinadate ko sa aking mukha. Mamaya ay makakapagsalita na rin siya ng maayos, basta ang bilin ko lang siguraduhing mainom niya ang gamot, at makakapagpahinga siya ng maayos. Dito muna siya, hanggang sa pwede na siyang makapaglakad-lakad, na hindi siya hinihingal, dagdag na ani pa ng doktor. Napalingon silang lahat sa pintuan, nang humahanggos na pumapasok ang kanyang kakambal na sumisigaw. Napahinto siya sa may likuran ko, at tinitigan ang nakadilat ng mga mata ng aking asawa. Sis. Oh God, sis. Ani niya, at lumuhad din siya sa tabi ko, at kinuha ang kamay ng asawa ko na hawak ko. Hinayaan ko lamang siya, dahil katulad ko, ay nalulunod kami ngayon sa sobrang kaligayahan. Kuya, wika ni Amira, batid kong nahihirapan pa siyang magsalita, kaya nga hindi ko pa muna siya kinakausap. Thank God at nagising ka na. Sobra akong nag-aalala sa iyo, salamat sa Diyos, at tuluyan ka nang nagising. Ani niya na hindi tumitigil sa pag-iyak. Tumayo ako, at naupo ako sa gilid ng kama. Hinimas ko ang mukha ng asawa ko, na panay ang iyak. Please huwag ka namang umiyak, dahil baka makasama sa iyo. Huwag mo kaming intindihin, dahil luha lamang ito ng kaligayahan. Ani ko, at pinunasan ko ang mga luha ni Amira. Dinukwang ko ang kanyang noo, at hinalikan ko siya. Sobrang saya ko talaga, dahil nakikita ko na ang ningning ng kanyang mga mata, kahit puno pa ito ng luha. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sapat na sa akin iyon, upang mapagan ang kalooban ko, upang malunod ang puso ko sa sobrang kaligayahan. Masaya kami na makitang okay ka na. Wika ng mga kaibigan ko, na nakatayo na rin sa gilid ng kama. Lumapit naman ang kanyang mga magulang, kaya tumayo ako, at binigyan ko sila ng pagkakataon na may akap ang kanilang anak. Anak ko, sobrang saya namin, dahil gising ka na. Salamat sa Diyos at pinakinggan niya ang aming mga panalangin. Mahal na mahal ka namin anak ko, umiiyak na ani ng kanyang ina. Muling ngumiti ang asawa ko, kaya sa sobrang katuwaan ko, ay muli akong lumuha. Lumayo ako ng bahagya, hinayaan ko sila na magkasarilinan. Pamilya na muna ni Amira ang unahin niya, dahil makapaghihintay naman ako. Ang mahalaga naman ngayon, ay alam naming maayos na ang kalagayan niya. Inakbayan ako ni Eman, at ngumiti sa akin. Si Leon naman ay ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ko, at tumayo sa tabi ko. Masaya ka na ba? Ngayon ay natudukan na ang pangamba mo. Siguro naman ay maaari na tayong kumain, kasi kanina pa ako gutom na gutom. Wika ni Leon, na ikinatawa ko ng mahina. Sige na kumain na kayo, mamaya na lang ako, dahil hindi rin naman ako makakakain, dahil punong-puno ang puso ko ng kaligayahan. Sige na, alam ko naman na kanina pa kayo nagugutom, wika ko. Tinapik naman ako ni Leon sa balikat, at pinunasan ang kanyang luha. Doon ko lamang napagtanto, na umiiyak pala ang mga kaibigan ko. Nilapitan ko sila, at isa-isa ko silang niyakap, pasasalamat na rin, dahil ni minsan ay hindi nila ako iniwanan sa laban ko. Sa laban namin ng asawa ko.
Napakapalad kong tunay, dahil napapalibutan ako ng mga taong may gininto ang puso. Tyler, halika anak, at tinatawag ka ng asawa mo. Ani ng aking biyenang babae. Kumain ka muna, please. Sabi ni Mommy, hindi pa kayo kumakain. Wika ni Amira. Kahit nahihirapan siyang magsalita, ay kalagayan ko pa rin ang iniisip niya. Lumapit ako sa kanya, at niyakap ko siya ng maunay. Okay lang ako, nawala ang gutom ko, dahil sa sobrang kaligayahang nararamdaman ko. Wika ko, at napangiti si Amira. Sige na anak, magtatampo ang asawa mo kapag hindi ka kumain. Ani ng ina ni Amira, kaya napangiti ako, at tumangon na lamang ako. Hindi ko alam kung makakakain ako ng maayos, pakiramdam ko kasi, ay nawalang bigla ang gotten ko. Tara na dito bro, pasayahin mo naman ang asawa mo. Kapag sinabi niyang kumain ka, dapat kumain ka. Ani ni Aaron. Natawa naman ako sa kanila, kaya tumabi na ako, at kumuha ako ng isang plato. Lumapit naman sa amin si Jeffrey, at kumuha na rin siya ng kanyang plato. Kakain din ako, baka sumama loob ng kapatid ko sa inyo, kapag hinayaan ninyo akong magutom. Ani niya, kaya natawa na kami ng tuluyan. Akala ko ay hindi ako makakakain, pero ginanahan akong bigla, dahil sa tuwing mapapatingin ako sa asawa ko, at nakatingin lamang siya sa akin, at nakangiti. Naparami nga ang kinain ko, ganoon pala talaga ang pakiramdam, ng isang pusong may nararamdam ng tunay na kaligayahan, lahat ng lungkot at pighati sa pagkatao, ay parang bulang naglaho. Pagkatapos kong kumain, ay bumalik ako sa tabi ng aking asawa. Kinuwentuhan ko siya ng ilang pangyayaring naganap sa aming magkakaibigan, pero hindi ko ikinwento sa kanya, ang tungkol sa plano ko na ibigay sa kanya ang puso ko, dahil sigurado akong magagalit si Amira sa akin. Ayoko siyang ma-stress, kaya hindi ko yun gagawin. Magpahinga ka lang mahal ko, hindi pa daw tayo pwedeng umuwi, kasi nga sariwa pa ang mga sugat mo. Wika ko habang hinihimas ko ang mukha ng aking asawa. I miss you. Wika ni Amira, kaya natawa ako ng mahina, at hinalikan ko siya sa kanyang lobby. Sobrang saya ko talaga, nag-I miss you na sa akin ang asawa ko. Kapag tuluyan ka ng magaling, ay pakakasalan ulit kita, ibibigay ko sa iyo ang pinaka-engranding kasalang magaganap sa taong ito. Gusto kong makita ng lahat, kung gaano ako kaswert, na may kakasal ako sa babaeng pinakamamahal ko. Wika ko sa kanya, at may luhang damaloy sa kanyang mga mata. I love you baby ko, ani niya, kahit nahihirapan siyang magsalita. Muling tumulo ang aking mga luha, at idinayti ko ng bahagya lamang ang aking tainga sa tapat ng kanyang puso. Naririnig ko ang tibok ng puso mo. Wika ko. Ang pagtulo ng aking mga luha, ay tuluyan ng nauwi sa paghikbi. Bro, iyak ka ng iyak, kaya lalong lumulungkot ang kakambal ko. Huwag kang ang magpakabakla dyan. Naiinis na ani ni Jeffrey, kaya natawa ako ng mahina. Ang mga kasama naman namin dito sa loob ng silid, ay malakas na ding nagtatawanan, lalo na ang mga siraulo kong kaibigan. Okay, hindi na. Sorry na kung umiyak ako. Masyado lang akong natutuwa, luha lamang ito ng kaligayahan, wika ko, at muli kong hinalikan ang aking asawa. Kumilos naman ang mga kamay ni Amira, at hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Itinapat niya ang kanyang maliit, at matangos na ilong, sa matangos kong ilong, kaya napapikit ako at napangiti. I love you. Bulong ko nang hindi nawawala ang ngiti sa aking lobby. At dito na po nagtatapos, ang 20 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong